Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Narito na ang programang kasangganang sambayanan. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Pupuri sa marangal na serbidor ng bayan. Tutugi sa mga drobo sa pamahalaan. Kasama si Diego Magpantay ng Citizens Crime Watch. Mapapakinggan at mapapanood sa Margo TV Philippines. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan sa kaunlaran. Maupay na aga po sa mga taga-lalawigan ng Samar, marahay na aga sa mga taga-Bicol, dyan po sa mga Bicolano, at magandang umaga po sa inyong lahat. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, kumusta po kayo? Tayo po ay napapakinggan at napapanood sa ating Facebook page at YouTube channel sa programang Sama Ka Na, Kabayan. Morning edition po tayo at huwag niyo pong kalilimutan na i-like, i-share at i-subscribe po ang Margo TV Philippines. At ngayon po ay araw ng Lunes, siyempre Agosto 28, ito po ang inyong lingkod, Jigs Magpantay, unang araw po ng linggo, pero holiday po ngayon at walang pasok sa mga tanggapan. At bakit po holiday? It's National Heroes Day. Ngayon po ang araw ng ating po mga bayani at alam nyo, noong isang taon, isinelebrate po ang National Heroes Day, August 29. Ngayon naman, sineselebrate natin August 28. Pero sa susunod na taon, ito ay celebrate natin August 26. Bakit po ganon? Bakit nga ba? Iba-iba ang petsa. Sapagkat ito po ito ay sineselebrate kada ika-4 na araw ng Lunes sa bawat buwan po ng Agosto sa kada taon. So yan po ang dahilan kaya pabago-bago po ang petsa. At ngayon pong araw ay dadalhin po ang labi ni Secretary Susan Tots Ople. Siya po ay dadalaw sa Palasyo Malacanang. Dadalhin po yung kanyang labi at ganun din po sa tanggapan ng Department of Migrant Workers diyan po sa Mandaluyong City. At bukas nga po, ang pag-remit po sa kanyang labi sa Heritage Memorial Park diyan sa lungsod ng Taguig. At kahapon naman po, araw na linggo, ay binigyan po siya ng parangal ng Harvard Kennedy Alumni Association of the Philippines diyan po sa Heritage Memorial Park. At ito isang tribute ang kanila pong ginawa para sa butihing secretary ng DMW na ngayon po ay namayapa na. Matatandang si Secretary Ople po ay namayapa noong Agosto 22 sa edad na 61 dahil po sa sakit na cancer. At ang kanya pong pagpanaw, ito ay ginunita ng kanyang mga natulungan. Hindi pa man siya secretary ng Department of Migrant Workers at kahit noong pa siya ay wala pa sa Department of Labor kung saan ay siya po ay nagserbisyo bilang undersecretary. Siya ay marami na rin pong natulungan dahil po doon sa kanyang inilagay na Ople Foundation. At alam nyo, doon sa mga Bicolano na nakikinig sa atin ngayon, ito pong si Ople ay kapatid napangasawa po ng isang Bicolano taga dyan sa San Jose, Camarines Sur. Ang isa po sa kanya mga kapatid at yun po ang kanyang iniwan sa foundation na pinangalan po kay dating Secretary Blas F. Ople. Okay. At update muna tayo sa nangyaring PIBA. Alam ko ang iba naghihintay ng ano ba ang resulta? Ano ba ang taya ngayon ng Gilas? Magilas ba o ano? Ikaw ba, classmate Tess Mapa Son, ay nanood ng laro kagabi?
Ganon din ito mga classmate ko. May hilig ito sa basketball eh. Si Tess Arevalo Namuro, si Dr. Namuro ng DepEd Quezon City, at si Tess Mapa Son. Alam ko alam mo ito si classmate Tess. Mula nung kami ay mag-graduate ng college, hindi na kami nagkita at nanonood daw siya lagi sa ating programa. Gusto niya pati manood ng live, hindi yung replay sa YouTube at sa Facebook. Bueno, ang update po natin sa FIBA Basketball World Cup ay kagabi ang kalaban po ng Gilas Pilipinas ay ang mga manlalaro ng Angola. At hindi po pinalad sa ikalawang pagkakataon, ikalawang laro ang ating kupunan. At ito ay umiscore sa 70-80 pabor po sa Angola. Medyo may mga reaksyon po na talagang may gilas po yung ating mga manlalaro, pero bakit daw ibinangko yung iba na dapat siyang isinabak, ano? At nung isang araw, ang nakalaban po sa unang game ng Gilas Pilipinas ay ang koponan ng Dominican Republic. Alam nyo, ang lamang ng Dominican Republic, 6 na puntos lamang. Ang score po ay 81-87. At mamayang gabi, ang mga kalaban naman ng ating koponan ay ang mga players ng China. Ewan ko, siguro matatangkad din itong mga China na ito, ano? Yung mga manlalaro ng China matatangkad din, ha? Wag lang isali yung Chinese Coast Guard. Sigurado baka talagang tayo. So mamaya po ang tabayanan natin kung mananalo ang ating koponan. Sana manalo, ano? Tayong mga Pilipino, bagamat tayo laging underdog, pero sabi nga niyan, talagang nagpapakita po tayo ng gilas at nakikita naman kung paano po makipagbakbakan yung ating mga players. Kaya nga lamang, ang sabi po ng iba, hindi na sa player siguro ang problema, sapagkat parang may problema yata sa coach o kaya sa sistema sa pagpapatakbo po ng ating mga manlalaro. So tingnan po natin, pagkat ang sabi po ng iba, pang PBA yung preparasyon. Pag ganito po mga malalaking labanan, lalo pang daigdig ang laban, tingnan nyo yung ibang mga team, may mga ilan ang players nila sa NBA, mula sa NBA, ano? At talaga namang pinaghandaan nila at inuubusan nila ng sabi nga galing, pero yung ating mga koponan magagaling din naman. Kaya nga lamang mayroon po may mga problema yata. Pero wag na po muna nating sisihin o wag muna nating husgahan ang ating po mga manlalaro, pagkat kinakailangan, lalo tayo po ang host, ano? Bagamat hindi po nanalo sa dalawang laro, wag po nating alisin ang ating suporta sa kanila. Kinakailangan po nila ang moral support ng ating pong mga kababayan. So, manalo-matalo, ang importante po dyan ay tayo ay aktibong nag-participate at yung ating mga manlalaro ay talaga namang lumalaban naman. So, suportahan pa rin natin po ang ating koponan at tingnan natin kung paano nila base po sa experience, base po sa kanilang karanasan sa laro po ngayong dito ginawa at tayo ang host. Baka sa susunod mas may improve pa natin ang kanilang performance. Okay. So, antabayanan po natin mamaya China versus Gilas at yan po ay sa pagpapatuloy ng FIBA World Cup 2023. Bueno, patuloy po tayo sa ating talakayan at naging usapin po nitong nakaraang araw ang hinggil po sa federalism o sa federal system ng humarap sa ating Pangulo ang mga opisyales at mga bagong membro ng Partido Federal ng Pilipinas
Kasi dito po sa atin, ang present setup po ng Pilipinas ay unitary system with tinatawag nilang Imperial Manila as the seat of power. Pagkat naandito po sa atin ang Palasyo Malacanang. Ang sabi po ni Presidente Marcos, ang kailangan daw po natin ay i-decentralize ang gobyernong ito sa ilalim ng federal government. Ayan. So nagsisimula na po At ito pong federal system kung saan ang power po ay divided between central government at sa mga local state government. Ang system pong ito ay magbibigay daan sa bawat estado na humubog po ng kanilang mga sariling batas, gumastos ng kanilang pera, magpatayo ng mga infrastruktura, development plans, ang hinggil po sa kalusugan at edukasyon at iba pa. So yan po ang direksyon ng federal system. At ito rin po ang magbibigay po para sa establishing political structure at establishing political life, ang sabi po ng ating Pangulo. Kaya ito pong 2025 election, ito po ay mahalaga sa kasulukuyang liderato pagkat ang mga politiko ay mahalaga rin itong isasagawang barangay election pagkat maaari pong after 2025 election, makikita natin ang indikasyon kung uusad ba ang pagbabago sa konstitusyon na hindi po ganun kadali. Hindi po ganun kadali ang pagbabago ng ating konstitusyon. Marami pong talakayan dyan. May mga kukontra, siyempre, at mayroon din mga papabol. At magdedepende po yan sa bilang ng mga kasangganang administrasyon sa local government unit, sa Kongreso, both houses po yan, sa lower house at sa upper house. Ibig sabihin yung ating mga congressmen at ating mga senador. At kung sakali ay makikita natin ang posibilidad na mababago po ang ating kasulukuyang saligang batas mula unitary to federal form of government. So antabayanan po natin ang magiging takbo, ang magiging mga senaryo po ng ating mga politiko kung paano po nila huhulmahin ito, kung paano po nila bibigyan ng panahon sa mga talakayan nila sa mga susunod na araw. At dito muna tayo sa barangay election na gagawin po ngayong buwan ng Oktubre. Bueno po, sa papatuloy pa ng ating talakayan sa ibang mga impormasyon, napakaliit daw po ng spending o paggastos ng Department of Education sa mga learning tools. O ito, classmate Doc Tess Namuro. Napakaliit daw po ng spending o paggastos ng DepEd para po sa mga learning tools. Matatandaan ninyo, mayroon pang memorandum na alisin yung mga nakadikit sa mga dingding ng mga classroom. Ito ay ayon sa findings po at observation ng Commission on Audit o COA. Pero napansin din naman po, maliit po, nakita nila na napakaliit po ng spending o paggastos ng DepEd sa mga learning tools. Pero napansin din naman po na lumobo sa doble ang travel expenses ng DepEd nang aabutin sa 1.6 billion pesos. Uy, medyo malaki yan Ang ibig sabihin, halos na doble po. Ito ngayong nasa mula po sa 805 million pesos noong 2022. So nadoble po yan. Abay, bakit nga ba? Bakit ba nadoble ang datos na ito sa local travel pa lamang yan? Hindi pa kasali yung mga international o foreign travel. Ang foreign travel ng ahensya, ito po ay umabot sa 8.687 million mula po sa 747,815 million sa taon 2022. Ayon po yan sa COA Audit sa COA Audit Report. At napakalaki po na ginagasto sa mga travel, sa mga pagbibiyahe. At kaya nga ako ayoko na magbiyahe. Baka mapagkamalan tayo na gumagastos tayo ng pera ng gobyerno pero wala naman po tayo sa gobyerno kaya malabo po tayo mapagbintangan. At nasilip din po ng ating mga state auditors
sa kapareho pong report ang mga lapses sa procurement process ng gatas. Hindi po ito yung gatas ng ina, ha? Ito po ay yung mga nutritious product, pati na po ang masustansyang Nutriban bread. Nutriban bread o kaya Nutriban sa kabuuang halagang 60.899 million pesos. Halos kulang-kulang pong 61 million pesos ang nagastos dito. Halimbawa, diyan po sa Ilocos Norte, alam naman natin na ang ating pong Pangulo ay taga Ilocos Norte. Ang regional office ng DepEd ay bumili ng 2.175 milyong halaga ng Nutriban at brown rice Nutty Fruity Bars. Okay, so mainam dahil bumili po ng yung alam niyo po nung panahon ni dating Apo Perdi, itong Nutriban na ito ay malaking pakinabang po sa ating mga mag-aaral. Pagkat yung mga eskwelahan mismo noon, natatandaan ko yan noon. Hindi pa naman tayo ganun katanda, pero natatandaan ko pagkat ako'y nasa elementary grade. Ang Nutriban, regular pong ibinibigay sa ating mga mag-aaral, lalo po sa elementarya. At ang ginawa ng ibang mga eskwelahan, gumawa na sila ng sarili nilang mga pugon at sila na mismo ang nagbe-bake at sila na mismo ang gumagawa ng Nutriban. Ay di maganda, no? Pero ang nakita pong obserbasyon ng Commission on Audit diyan po sa Ilocos Norte, yun daw pong brown rice Nutty Fruity Bars ay pinalitan ng supplier ng kalabasa Nutriban. Bakit kalabasa Nutriban? Masarap yung brown rice Nutty Fruity Bars, pero pinalatan ng kalabasa. Bakit ganon? Nagkaroon tuloy po ng pagduda sa procurement process na wala pong transparency at competitiveness sa bidding process. Ayon po yan sa COA. So, tingnan nyo ha, yan pong ginagastos ng DepEd. Babantayan po natin yan pagkat napakalaki ng nagugugol nila sa kanilang mga pagbibiyahe, pero yung mga pangangailangan po ng ating mga maestra sa mga learning tools ay kulang po ang gastos. Kumbaga sa tinitipid, masyadong matipid sa pangbili po ng mga learning tools. Alam mo yung mga learning tools na nakikita natin sa mga classroom na nakadikit, malaking bagay po yan kung iisipin, pero pinatanggal po yan pagkat ang sabi po, mas kinakailangan daw na nakatutok, nakapokus ang mga estudyante. Halimbawa sa libro ay kung may nakikita nga naman kung ano nung mga nakadikit sa dingding, hindi po nakaka-concentrate sa pagsusulat at pagbabasa. Pero malaki rin tulong naman kung iisipin, yung po mga nakadikit na yan, kung gaya po ng aking kapartner sa technical side, ito si DJ, mahina po itong magbasa at magsulat, pero pag nakadikit sa dingding, lalo picture na yung kalendaryo na medyo wala naman sigurong mga picture na hindi dapat sa mga bata dyan, nakakatulong po na malaki. So, yan po ang naobserbahan. Bakit napakaliit ng spending para po sa mga learning tools, pero pagdating sa mga biyahe, napakalaki ng gastos. Kung sa 10 barangay na ngayon po'y sakop na ng lungsod ng Taguig, ay babawiin daw po sa mga teacher ang mga inisyong laptop ng lungsod ng Makati, masakit po ang ulo ngayon ng mga teacher natin dyan sa Taguig, diyan po 10 barangay, yung ating mga MBOS, pagkat babawiin daw po ng lungsod ng Makati sa mga teachers. Ang ibig sabihin, kinakailangan ang administrasyon po o kaya ang local government unit ng Taguig ay siya pong magbigay ng mga ganitong mga kinakailangan po ng ating mga teachers. Yung laptop, importante po yan sa mga teachers sa paghahanda po nila ng kanilang mga lesson plan at kung ano po ang mga kailangan nilang gawin, lalo na mga reports. Ang mga teacher, napakarami pong reports na ginagawa. At kamot po sa ulo ang mga teacher na ito diyan po sa
sa 10 barangay na ngayon ay sakop na ng Taguig. Sana sa kabawiin pag na-replace na, pag na-replace na ng Taguig. Pero speaking of laptop, natatandaan po ba ninyo na noong nakaraan naging issue po yung mga laptop na binili at ibinigay po sa mga teachers na hindi po napakinabangan? Ang latest po niyan, sinuspinde ng ombudsman ang ilan pong dating yung mga dati at kasalukuyang opisyal ng Department of Education at Procurement Service ng Department of Budget and Management. Ito po ay kaugnay sa mga biniling laptops. Ang iba nga nakita kung saan-saan ng mga bilihan ng laptop, bakit na ando na, sa order po, sa kautusan po ng Office of the Ombudsman, nito pong August 23, nung isang araw lang po yan, 6 na buwang sinuspinde sina DepEd Division Head Yusek Annalyn Sibilla ng DepEd, former DepEd Administration and Procurement Head, kaibigan ko ito si Yusek Allen Pascua, former PSDBM Yusek Lloyd Christopher Lau, ito yung medyo lutang na masyado ang kanyang pangalan pagkat parang sa kanya tinuturo yung mga procurement ito. Hindi lamang po laptop. Si DepEd Assistant Secretary Salvador Malana III, si Deputy Education Director Abraham Abanil, at former FS-DBM OIC Jason Mer Uwayan, si PS-DBM Procurement Management Officer 4 Ulysses Mora, si PS-DBM Procurement Officer 1 Marwan Amil, si Deputy Executive Assistant for Alec Ladanga, Deputy Director for Marcelo Bragado, DepEd Supervising Administrative Officer Selwyn Briones, at PSDBM Procurement Management Officer 5 Paul Armand Estrada. So yan po ang mga sinuspinde ng 6 na buwan. Ibig sabihin, walang sweldo. Paano naman yung mga wala na po dyan? Pagkat mga napalitan na. Pero karamihan po dito sa ating mga binanggit ay mga naandyan pa po. Ang lahat daw po mga opisyal na inireklamo, itong mga opisyal pong ito na inireklamo ng Senate Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senator Francis Tolentino, yung mga wala na daw po ay kailangang ibayad yata, may babayaran sila sa gobyerno, at may karampatang halaga po na dapat nilang ibalik sa gobyerno. Pero ang atin po dito, halimbawa magkano po, malaki po ang pinag-uusapan dito, bilyong-bilyong piso po ito. Pag ganito po mga nagkaroon ng problema at hindi mga nagamit, siguro kinakailangan ang lahat pong sangkot dito ay obligahin na ibalik ang pera. Kung ilang milyon man yan, kinakailangan ibalik nila. Ganyan din siguro ang dapat gawin sa iba pang mga kaso na may relasyon po sa korupsyon. Kapag yan ay napatunayan na kinurap nila o kaya hindi pinakinabangan yung kanilang binili na mga kagamitan o kung anong bagay-bagay, kinakailangan ibalik po nila, at kung hindi nila ibabalik, dapat ikulong. Dapat ikulong. At hindi pwedeng ganun lang. Suspension, pagkatapos makakabalik. Meron nga tayo mga alam mga nasuspende. Pero pag nag-order po ang ombudsman na sila pinapatawa ng suspension o kaya dismissal o expulsion, hindi na sila pwedeng bumalik sa gobyerno. Pero marami po mga sangkot sa kaso na hindi pa man napatunayan pero inililipat lang po ng posisyon. Ang iba tumatakbo sa mga halalan kung anong posisyon. Gaya po nung ating sinampahan ng asunto, pinailan po ng Citizens Crime Watch ng kaso, yung plunder na pinail po natin in connection doon sa procurement ng
Dengbaksya. Kung inyo pong matatandaan, ang isinampo po namin doon ay plunder. Pero umusad po yung kaso, dinala na po sa Sandigan Bayan yung kaso, pero graft and corruption na lang, hindi na po plunder. Pero yung isa po sa mga akusado doon ay kongresista na ngayon. Kongresista na ngayon. Ibinoto pa rin ng ating mga botante, ng ating mga kababayan sa kanila pong lugar. Ito po yung mga ganon. Pag mga tao, mga politiko na may ganitong mga kaso, hindi pa man napapatunayan, ikilatisin po natin maigi. Pagkat yan, pag nahalal, siyempre, ang gusto niyan, maproteksyonan sila. Sila ay mabigyan ng proteksyon sa ilalim po ng ating batas, lalo na pag ikaw ay congressman. Nako, huwag ka lang si Tebes, pero pinoproteksyonan, napoproteksyonan po sa liderato ng Kongreso, lalo na kung ikaw ay kakampi ng mga nakaupo. So, yan po mga issue natin sa DepEd at kayo po mga teachers natin, wag po kayong mawawala ng pag-asa. Pagkat yung sa kabuuan naman, kung ano po ang inyong pangailangan, yan ay pilit namang pinupunuan po ng ating Departamento de Edukasyon. Okay? So tuloy-tuloy po tayo sa ating talakayan at dito naman tayo hinggil po sa supply ng bigas. Alam nyo po, kaya daw pong isupply sa 3 buwang pangailangan natin sa bigas ang nadiskubreng rice stock sa mga malalaking bodega diyan po sa lalawigan ng Bulacan. At ito po ay sa isinagawang raid ng pinagsanib na team ng Bureau of Customs, Department of Agriculture kamakailan at kasama rin po ang ilang tauhan ng House of Representatives. Sabi nga, kasama daw po mismo si Speaker Martin Romualdez doon sa nag-inspeksyon ng bodega o warehouse. Ang nadiskubre pong bigas, pagkat pinag-uusapan po itong presyo ng bigas na medyo biglang tumaas. Kapareho din po ng alta presyon na tumataas. Tumaas din po ang presyo ng bigas. Ngayon, ito daw pong nadiskubreng bigas ay nagkakahalaga ng 500 milyong piso. 500 milyong piso ayon po sa assessment ng raiding team nitong petsa 24 na Agosto. Noong isang araw lang po yan. At sa harap po ng tumataas na presyo ng bigas, naabuti na sa 60 pesos yata ang kada kilo. Magkano bang kilo ngayon? Magkano ang kilo ng bigas ngayon? DJ? 60? Kung minsan, mas mataas pa. So, samantalang pilit pong ibinababa ng ating Pangulo ang bigas pagkat yung po ang kanyang pangako. Ang bigas daw magiging 25 pesos. Paano magiging 25 pesos ang kilo? Lalong tumataas at lalong hindi na po nakakayanan ng iba nating mga kababayan. Mismong si House Speaker Martin Romualdez daw po ay sumama sa isinagawang raid sa mga warehouse yan. FS Rice Mill, San Pedro Warehouse at Great Harvest Rice Mill Warehouse. Diyan ito sa may boundary ng Bukawi at Balagtas, Bulacan. Kumusta ko po ang ating mga tagapakinig diyan po sa Bulacan. Top notcher ang Bulacan Top notcher sa ating viewers ang Bulacan. Okay. At ang sabi po ni Secretary Juan Ponce Enrile, ang dapat pong gawin ng ating gobyerno ay alamin kung ang mga nadiskubreng bigas ay lokal na ani o kaya imported. So kinakailangan daw pong alamin kung ito ay lokal na ani, yung mga locally produced palay. At kung ito ay imported. Kung imported, dapat anyang alamin kung kanino ito at kung may import permit. Kung mayroon pong import permit, ayan ang dapat pong alamin. At kung wala, dapat kumpiskahin ng gobyerno upang magamit sa pagpuno sa pangailangang supply po ng ating bansa. At siguro hayaan daw po i-claim ng may-ari ang stock na ito at
patunayan ang legalidad sa pagtatago ng sinakong bigas. Pero ito ay dadaan pa siyempre sa korte. Kinakailangan merong court order. Sa ilalim po ng ating batas, dito sa rice tarification law, ang mga traders po ay pinapayagang mag-angkat ng bigas sa kadahilanan na mapababa daw po ang presyo sa merkado. Pero itong mga nangyayaring hoarding na ito, paano bababa? Kung itinatago nilang supply at lalo itong nagpapamahal po sa presyo sa mga pamilihan natin. So yan po ang problema pag mayroong hoarding. At pag nangyayari po yan, maging sa ibang mga produkto natin, sa iba nating mga prime commodities, sa iba po nating mga pangailangan, pag yan ay tinatago, yan ay nagkikreate ng artificial na supply shortage. So sana po hindi mangyari ito at lalong paigtingin. Bakit kailangan pang Kongreso ang sumama sa raid? Anong ginagawa po nitong ating mga napakarami nating mga ahensya ng gobyerno na dapat pong kumilos dito? Meron tayong PAOK, yung PACC, PAOK TF, yung ating anti-smuggling group ng Department of Agriculture, ang Bureau of Customs. Kinakailangan ang PNP na andyan din. At isama na natin. Isama nyo kasi ang Citizens Crime Watch. Para malaman natin. Baka mamaya itong mga na-discovering ito malaman natin. Tapos na yung issue, nawala na yung issue. Nagkayarian na. Mahirap po yan. Isalin nyo kami para mabantayan natin. Nahuli, na-discovering mayroong ganyan, pero nagkayarian, hindi wala rin. So, imo-monitor po natin kung anong mangyayari po dito sa discovery po ng nasa halagang 500 million pesos na stock po ng bigas. Mamaya sa ating pong panghapong edisyon, ating po pag-usapan, ito namang problema dito sa binigay po sa ating informasyon. Ito pong kino-construct na tanggapan ng Department of Interior and Local Government diyan po sa Camarines Sur. Ay natenga na, nawawala na yata yung pera. Bueno, wala na po tayong oras. Marami pong salamat sa inyong pagkikinig. At muli po, magsama-sama tayo sa ating pang-morning edition bukas dito po sa Sama Ka na Kabayan. At mamaya po ang ating panghapong edisyon. Ito po ang inyong lingkod, si Jigs Magpantay. Nagpapasalamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Inyong napakinggan at napanood ang programang Sama Ka na Kabayan. Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Hanggang sa muli, dito sa Margo TV Philippines.